Chapter 20. Inis kong tinitigan si Spade dahil iniwan niya lang naman ang kakambal niya para sa lalaking asungot na iyon. Sambit nito habang inirapan ako. Ikaw pagalit, sambit ko habang tinitingnan ito ng masama, bigla naman itong tumingin sakin at bumantong hininga na lang. Sa mahal ko yung tao, pasensya na nga, sorry na nga, okay. Sambit nito habang nakatingin sakin. Ang akin lang naman, edi sana nagsabi ka na aalis ka at ginaisang mo ako, hindi yung umaalis ka na lang bigla-bigla tapos paggising ko wala nang nagbabantay sa kakambal mo, inaalala ko lang naman ang kaligtasan niyo, sana wag mong masamain, sambit ko sa kanya. Natahimik naman siya at yumuko na lang. Aaminin kong nagkamali ako, wika niyo habang hindi makatingin ng diretsyo sakin. Okay na, ang importante walang masamang nangyari sa'yo at kay Mona, wika ko. Di na lang ito umimik, umidlip na lang ito at basta-basta na lang natulog. Pambihira talagang babaeng ito, dalawa lang kami ni Raid dito kaya nasisiyahan ako dahil walang mga maingay dito, mas lalo akong nakakapag-isip ng maganda kung wala dito yung dalawang unggoy na yun na walang ibang ginagawa kundi ang inisin ako. Ano? Agad naman akong napapikit nang marinig ko ang boses ni Sage sa labas, pambihira, bago pa nga lang ako nagpasalamat na wala sila dito agad naman itong pinauwi. Ang sakit ng likod ko, ikaw kasi ang ginawa mo lang ay maglakad ng maglakad. Inis naman na sabi ni Victor sa kanya. Aba, sabi mo kukuha ako ng pagkain, sumunod lang naman ako, paano ako naging masama ngayon sa kwento mo? Sambit naman ni Sage. Napapikit naman ako at tumayo, tiningnan ko silang dalawa, agad naman kumunot ang noo ko nang makita ko ang ayos nila. Kanina lang kagagaling lang nila dito, ang ganda ng pormaham nila ngayon, hindi na may pinta kung anong klaseng nilalang itong dalawang nasa harapan ko ngayon na nagbabangayan. Oy bossing, andyan ka pala, sambit sakin ni Sage habang nakangiti. Anyari sa mga mukha nyo? Tanong ko sa kanilang dalawa. Sok. Pambihira yang si Master, akala ko pagkain ang ipinta namin doon, yun pala mga etats ng anak niya ipinalaba pa samin, asik ni Sage. Wow, nahiya naman ako na naglaba ng mga damit, ikaw nga itong lakwatsa ng lakwatsa. Inis na sambit ni Victor sa kanya. Tatawa-tawa naman akong nakatingin sa kanila. Yan kasi inuunan nyo ang katakawan nyo mag-utu-utu pagpagkain, sambit ko sa kanilang dalawa habang tatawa-tawa. Tatawanan mo na lang ba kami bossing, grabe ka samin, wala ka bang puso? Sambit naman ni Sage sakin, anong walang puso? Paano ako mahubuhay kung wala? Inis kong sambit sa kanya, sobrang B** bo naman ng mga ito. Ay 00 nga bossing, ang T** nga ko namang magtanong, sambit naman ni Sage. Ikaw Vic, masakit likod mo ano? Sambit ko sa kanya habang tatawa-tawa, bakit nyo alam? Nalaban mo na ba ang mga etats na yun bossing? Tanong sakin ni Victor. Bigla ko na lang naalala ang karanasan ko sa paglalaba noon at nandiri naman kaagad ako. Wag muna ipaalala sakin. Sambit ko sa kanya, magbihis na nga kayo dun, sambit ko, agad naman silang tumayo at nag-uunahan ng magbihis sa loob ng CR. Pumasok na din ako at umupo, hinihiloy-hilot ko pa ang sentido ko dahil sa sakit. Stress ka na naman bossing. Sambit naman ni Raid, 00 kaya ayokong makita yung dalawa na yun dahil pati pagmumukha nila nakakabad trip, sambit ko habang nakapikit. Sinabi mano pa kaya nahahawaan na din ako, nagtataka nga ako kung bakit parang naging kaugali ko na itong kapatid ko, sambit naman ni Raid na hindi makapaniwala sa mga pagbabago sa sarili tiya. Patila ko Master, magkaugali na din kayong tatlo, wika naman nito. Walang ya hindi, sambit ko, napalakas ata ang pagkabigkas ko at nagising itong si Spade na nakasimangot. Huwag kang ang mag-ingay dyan. Reklamo nito habang nakakunot ang kanyang noo. Pasensya naman, sambit ko. Wala nang nag-ingay at nakatunganga lamang ako, nakatingin sa walang malay na si Mona, maya-maya pa bigla na lang tumunog ang cellphone ko at nakita ko ang pangalan ni Master sa screen. Hello Master, sambit ko habang nakangiti. Ako Peren pala, ang paborito ni Master, hehe. Maghanda kayo, sambit nito sakin. Kumunat naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bakit? Takhang tanong ko sa kanya. May matinding laban tayong pupuntahan, isama mo na yang apat, iiwan mo si Spade kay Moon dahil siya lamang ang makakapagprotekta sa kakambal niya ngayon, sambit nito. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang akong pinatayan ni Master ng telepono. Pambihira naman, di pa nga ako nakapagprotesta, sambit ko. Maghanda kayo, may pupuntahan.
Tayo, wika ko kay Raid, bigla namang tumingin sakin si Spade, saan ang punta nyo? Tanong nito sakin. Di ko alam pero may one ka ngayon dito dahil lako ang magbabantay sa kakambal mo. Utos yan ni Master, sambit ko sa kanya. Sok. Talaga itong si Gray ay di ako pidya palabas sa lungga na ito, anong tingin niya sakin, sobrang hina ko. Sambit nito habang inis na nakatingin sakin. O bakit mo binubuhos ang galit mo, wala naman akong alam sa mga pinapolano niya. Sambit ko sa kanya, inirapan lamang ako ng babaeng ito. Di ko na lang ito pinansin at dali-dali na akong lumabas at tinawag ang dalawang asungot na kasama ko. Hoy, kanina pa kayo dyan, hindi pa ba kayo tapos? Inis kong sambit sa kanila. Ito na nga bossing. Sambit naman ng dalawa. Nag-impake lamang kami ng mga gamit at dali-dali kaming umalis. Binalaan na din namin si Spade na mas magmatyag pa siya ngayon dahil delikado ang lagay nilang dalawa. Agad-agad kaming nagtungo sa lugar na sinabi ni Master at natagpuan ko naman doon na nakakunot ang noo na nag-aantay samin. Tere na Master, sambit ko. Ang tagal nyo, gusto ko na kayong iwan kanina, sambit nito at pumasok na kami sa private jet nila na bigla naman ako nang makita ko si Supremo na nakapande 4. Buti at dumating pa kayo, sambit nito samin. Ngumiti na lang kami bilang tugon, mahirap na makipag-argumento sa dalawang ito, baka kasi ihagis kami palabas. Ihanda nyo ang mga sandatan nyo, kailangan ni Queen Amira ang tulong natin, wika naman ni Master. Bigla naman akong napaisip kung ano ang nangyayari. Ito na ba yun? Ito na ba ang matinding gulo na yun? Huwag mong sabihin na nagsisimula na ang gulo, Master, sambit ko habang nakangiti ng nakakaloko kay Master. Ngunit wala itong emosyon na nakatingin sakin, ibig sabihin ito na nga ang simula. Walang yaya na lang ang tanging naisambit ko. Bakit bossing, anong nangyayari? Biglang tanong ni Sage habang kumakain ng chips. Huwag ka nang makisali sa usapan ng may usapan, Sage, sambit ko sa kanya. Bossing naman, sambit nito at hindi na ulit nagtanong pa. Lang oras bago kami nakarating sa Pilipinas, gabi na pala dito. Agad-agad naman kaming bumaba at nagtungo sa parking lot. Sumakay agad kami sa kotse at si Supremo na ang nag-drive. Halos di na ako makahinga sa sobrang bilis nitong magpatakbo. Supremo, para atang aalis kaluluwa ko sa katawan ko. Sambit ni Victor sa kanya. Wala na ang mga lamang loob ko, nalaglag na ata, sambit naman ni Raid. Pasensya na pero naihi na ako, di ko na mapigilan, sambit ni Sage pagtingin ko sa pants niya, basang-basa ito. Natawa na lang ako dahil sa biglang pag-ihi nito, lang minuto lamang ang nakarating na kami. Hinawakan naman ni Sage, Raid at Victor ang katawan nila. Buhay pa ako, huho, salamat naman, buhay tayo. Sambit naman ni Sage at nagyakapan silang tatlo, napakamot na lang ako sa ulo ko dahil sa tatlong ito. Tara na nga, sambit ko at kiladkad na silang tatlo. Nakasunod lamang kami kina Master. Iba ang dinadaanan nila, hindi ito pamilyar sakin dahil yung dinaanan kasi namin ay puno ng kahoy, ito naman ay magagandang mga bulaklak ang makikita mo. Saan ta patungo? Wika ko. Just shut up at mag-focus ka, sambit ni Supremo. Napatigil naman ako at di na lang nagsalita, sumunod na lang ako sa kanila at nang makarating na kami sa Elsang Pader, agad naman itong hinawakan ni Master at bumukas naman ito ng kusa, bigla namang bumungad sa amin ang mga taong nakatali at nakagapos. Si Lorraine ba yun? Sambit ni Victor habang tinuturo si Lorraine, agad ko namang pinitik ang kamay niya, binaba naman niya ito kaagad at tumingin sa paligid. Bigla na lang akong naalerto nang may mga umuyulang bala. Nyeta, mahina kong sambit. Binunot ko na ang baril ko at agad-agad na nagpaputok kung saan-saan. Sumuko ka na, sigaw ni Queen Amira. Ang bobo mo kasi, nakuha mo na nga ako kanina tapos napakawalan mo pal, dinig kong sambit naman ni Queen Alfie. Please Alfie, alam ko namang nagawa mo lahat ng dahil sa mga nakaraang alaala mo. Dinig kong sambit ni Queen Amira. Di na ako natapos sa pakikinig nang bigla na lang may bala na lumipad patungo sa amin. Nagsimula na ang putukan dahil nakapasok na ang mga clone na gawa nila Queen Alfie. Agad naman akong yumuko nang makita ko ang clone ni Riva, pinaputukan ko agad ito sa likod at nakahandusay na agad ito. Dali-dali naman akong lumundag at iniisa Elsa ang 5 clone na nagpapaputok sakin. Shot na malupet, walang binatbat ang mga clone na ito sakin. Sambit naman ni Sage habang hinihipa ng baril, umiling na lamang ako. Iris. Tere sa gilid ni Queen, sambit ni Supremo. Tumanggaw naman ako at dali-daling pumunta kay Queen, ngunit di pa man ako napalapit ay sinalubong ako ng clone ni Mona.
Love, sigaw nito sakin. Bigla naman akong napatigil, na-distract ako dahil sakanya maya-maya pa bigla na lang akong nakahandusay sa sahig. Ang T** nga mo. Inis na sambit ni Master. Tinulungan niya naman akong makatayo at pagtingin ko sa clone ni Mona ay duguan na ito at wala nang malay dali-dali naman akong tumakbo na sumusunod kina Master na karating na kami sa kinaroroonan ni Queen Amira. Alfie sumuko ka na, sambit ni Master. Oh Willows, nice to see you once again, sambit naman ni Queen Alfie habang nakangiti na nakatingin kay Master. Dahan-daang nagtung si Master sa kinaroroonan ni Queen Alfie ngunit di pa man ito nakalapit ay sumalubong na ang bala mula sa baril ni Queen Alfie. Lumaki ang mga mata ko, agad naman akong tumakbo at tinulak ito, naramdaman ko na lang ang bala na nasa katawan ko. Alfia, Aries, yan na lang ang huling narinig ko at bigla na lang kinain ng dilim ang buong paligid ko. Nang matamaan ng bala si Aries doon na umusbong ang galit ko, pinaulanan ko ng bala ang bawat kumakapit sakin, walang awa ko yung tinatadtad ng bala. Gray, sigaw ni Kuya at bigla na lang bumulagta sa likuran ko ang isang tauhan ni Queen Alfie. Be careful, sambit nito sakin, natatawa ako sa kanya dahil inis itong nakatingin sakin. Kunin mo na yang ugok na agent mo, sambit nito. Binigyan ko naman siya ng nakakamatay na tingin, iling-ing na lamang ito na nakatingin sakin. Tumakbo na ako papalapit kay Aries, mahirap na baka naubusan ito ng dugod at mamatay itong berhin, baka isumpa niya ako sa gate of heaven. Akala ko ba astig ka, natatawa kong sambit, dali-dali ko namang binuhat si Aries para itong lantang gulay na inilagay ko sa balikat ko, binuhat ko na parang bigas si Aries. Walang yaka Master, sambit nito ng mahina. Aba, buhay ka pa pala, akala ko na meet muna si San Pedro dyan, wika ko sa kanya habang natatawa. Di ba pwedeng mag-inarte lang ako, kahit the please lang ang tama ko, gusto ko kasing makita ang reaksyon ng mga kasamahan ko, sambit nito. Liling-iling na lamang ako dahil sa sinabi niya, nasa peligro na nga ang buhay niya, pero ganito pa ang iniisip ng ugok na ito. Di pa man ako nangangalahati sa patutunguhan ko nang bigla na lang sumalubong sa amin ang maraming bala. Inis kong sambit dahil muntik na akong matatamaan ng bala sa gilid ng tiyan. Master, sigaw ni Victor habang may tama sa braso. Pinaputukan ko isa-isa ang mga tauhan ni Alfie, nakatakas na din sila Lorraine dahil bigla na lang nagkagulo ang lahat. Kumunat naman ang noo ko dahil sa katangahan ng mga ito, baka yung nagkapatid ay nakahandusay na ngayon at wala ng buhay. Buhay pa ba yan? Sambit nito habang tinuturo si Aries. Anong nangyari sa'yo? Sambit ko, hindi niya naman ako sinagot at nilapitan si Aries, dinungaw nito ang mukha ni Aries. Buhay pa naman, wika ko na lang sa kanya. Buti naman, daplis lang ito ng dagger, ang dami kasi di ko namalayan, hinahabol ako ng mga walang yan na clone na yun, sobrang dami, papalapit na sila dito, mako corner tayo dito, kung magtatagal pa tayo dito, kailangan nating lumabas, baka pasasabugan nila ito, sambit naman nitong si Victor na nag-aalala. Di nila ito mapapasabog ng ganun-ganun lang dahil madadami ang buong Black World, ihanda mo na yang sarili mo dahil madanggag itong labanan na ito, kailangan muna nating mailabas itong si Aries, wika ko sa kanya. Tumanggaw naman ito at agad-agad na kaming tumakbo, di pa man kami nakaabot sa pinto bigla namang hamarang sa harapan ko si Lorraine, dala-dala nito ang anak ko. What the? Sambit ko. Tinitigan ko itong mabuti, baka kasi clone lamang ito. Ngunit hindi ko moari kung clone ba talaga ito dahil mukhang totoo na si Matdem ito. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tatawag sana ako kay Mildred, ngunit bigla na lamang itong nilobat, binato ko ito dahil sa sobrang inis. Choose now Gray, sasama ka sakin o habang buhay mo nang hindi makakasama ang anak mo, sambit nito habang nakangisi. Ibaba mo ang anak ko, seryoso at malamig kong sambit sa kanya. Ngumiti naman ito nang nakakaloko sakin at walang pakialam sa mga sinasabi ko. Wag mo nang isiksik sakin ang sarili mo dahil hinding-hindi na ako maduduwag sa mga paandar mo. Inis kong sambit sa kanya at dali-dali naman akong bumunot ng baril at itinutok sa ulo niya. Ngumisi naman ako sa kanya. Put that baby down or you want to sleep on the ground forever, sambit ko sa kanya. Di naman siya umimik, di ito tumingin sakin at tumingin ito kay Victor. Si Victor naman ay nakatingin sa kanya ng walang emosyon. There's something about this stare. Victor, barilin mo siya, sambit ko. Bigla naman siyang natigilan sa sinabi ko. Ako, sambit nito habang tinuturo ang sarili niya. Oh, zero? Sino bang ibang Victor dito?
Inis kong sambit sa kanya. Agad niya namang itinutok ang baril niya kay Lorraine, kitang-kita ko naman sa mga mukha ni Lorraine ang disappointment. You have feelings for this guy, right? Sambit ko naman na ikinabigla niya. No. Yuck, nakakadiri. Wika nito habang umiirap. Anong yuck? Hinalikan mo nga ako noong nasa cabin tayo, siguro nga nakabuo na tayo ng shut up. Sigaw ni Lorraine sa kanya. Agad ko namang sinulit ang pagkakataon na distracted si Lorraine kay Victor. Nagbabangayan kasi sila sa gitna ng gulo. Natatawa na lang ako kung gaano ka-powerful ang emotion para gamitin sa laban na ito. Agad-agad kong kinuha si Mathem nang hindi niya namamalayan. Inis nitong sambit at kinuha ang baril niya. Itinutok niya naman ito sakin. Para na akong ama na may isang disabled na anak at may maliit na anak. Ang bigat-bigat pa ni Iris, give that baby to me. Sigaw ni Lorraine sakin. Kumunot naman ang noo ko ng mapagtantong, hindi to humihinga ni hindi ito gumagalaw. Ibig sabihin clone yun ni Mathem. Paano nila nalaman ang litrato ng anak ko ni hindi nga namin ito isinawalat sa lahat dahil ayaw naming mapahamak ito. Ibinigay mo ba sa babaeng yan ang litrato nitong anak ko? Seryoso kong tanong kay Victor. Hindi po ipinost ni Sage sa blow up niya, sambit naman ni Victor. Mapapatay ko talaga si Sage. Agad ko namang ibinato kay Lorraine ang clone dahilan upang ma-distract ito. Tumakbo kaagad ako at iniwan ko na si Victor doon kay Lorraine. Bahala na ang lalaking iyon. Mukhang wala ng lakas itong si Iris dahil namumutla na ito nang dahil sa marami nang nawala sa kanya na dugo. Doon sana ako dadaan sa likuran ngunit bigla na lang tumunog ang alarm ng Black World dahilan upang mabahala ako. Tumakbo papalapit sakin. So Raid na buhat-buhat si Riva. What happened to her? Sambit ko nataman ng bala. Sambit naman niya, paubos na ang mga kasamahan natin master. Hindi nakakayanin ng lakas ko dahil nadaplisan na rin ako ng matatalim na bagay. Sambit nito habang nag-aalangan. Nakita ko naman si kuya na papalapit sa amin. Bigla naman akong napatampol sa knock nang makita ko si Sage at Victor na wala ding malay at duguan. Ba't ganyan na si Victor? Wika ko, you bastards, alam mo namang sobrang hina niya, bakit mo iniwan ta kay Lorraine? Inis na sambit ni kuya sakin. Kailangan natin silang mailabas dito agad-agad dahil mauubusan na sila ng dugo. Sambit naman ni kuya. Tumanggo naman ako. Tumawag ka ng backup, Gray, utos ni kuya sakin. Hindi ako makatawag dahil wala na akong cellphone. Inihagis ko dahil lobat ako. Sambit ko sa kanya na walang emosyon. Di pa man kami nakahakbang ay napawalibutan na agad kami ng mga tauhan ni Alfie. Di na kami makagalaw. Yan na lang ang tanging naisambit ko. Babo nyo lahat ng baril, mute, utos ng malaking katawan na lalaki. Agad naman namin itong sinunod. Sumenyas naman ito na kunin kami at isa-isa na kami nitong inilagay sa isang pabilog na upuan. Hindi kami umimik ni kuya. Alam ko sa mga oras na ito ay nag-iisip na siya ng paraan kung paano kami makakaalis dito nang walang nasasaktan ni Zesamin. Tumanggo si kuya. Hudyat nagagalaw na kami. Agad naman akong sumuntok ng napakalakas at agad na tumalsik ang lalaki sa pader. Dali-dali ko namang sinipa ang dalawa na nag-aambang suntokan ako ngunit naunahan ko naman ito dahilan upang tumilapon din silang dalawa. Raid, dalhin muna sila sa labas. Sigaw ni kuya. Babuhitan pa lang sana ni Raid sina Sage ngunit bigla na lang itong natambo. Nagtinginan kami ni kuya at nakita namin ang tranquilizer na nakatusok sa kanyang paa. Pumunta ako sa gilid ni kuya. Let's do this, sambit nito sakin. BY, sambit nito. Agad naman akong sumipa ng ubod ng lakas. Sobrang dami na ng mga clone at tauhan at double ang mga lakas nila sa amin ni kuya. Sigurado akong mauubos agad ang lakas naming dalawa. Hindi ko akalain na ganito kadami ang clone dito. Sige lang, ay laban nyo yan. Sambit ni Alfie habang nakatingin sa itaas. Bigla namang kumunot ang noo ko nang makita ko si Queen sa tabi niya na nakatali at walang malay. Nilibot ko ang mga tingin ko. Nakita ko ang mga tauhan sa clan na nakagapos at walang malay. Nandun na rin sila Iris, Sage, Victor, Raid, Riva at iba na walang malay. Ano kaya nyo pa ba? Sambit nito. Sipa at santok jamang ang ginawa namin. Hinihingal na ako at di ko na malayang may sumipa sa likod ko ng ubod ng lakas. Shout yutal ko nang masabsob ako ng napakalakas. Naubos na ang lakas ko dahil sa laban. Halos kalahati na ng tauhan ni Alfie ay napatumba na namin ngunit may inilabas pa itong ibang clone kaya di naubos-ubos. Nang tiningnan ko si kuya, nakahiga na din ito. Gumapang ako patungo sa tabi niya ngunit sinipa na naman ako ng tauhan ni Alfie kaya di na ako makagalaw. This is what I want, and I waited for this day will happen.
Masaya nitong sambit habang nasa itaas nakatingin samin. Nanlalabo na ang mga mata ko at unti-unti na itong kinakain ng dilim. Yan na lang ang huling narinig ko at sigurado akong boses yun ni Mildred. My lifesaver is here, I know everything will be alright. Kinakabahan ako dahil hindi ko na makontak si Gray, kanina pa ako tawag ng tawag sa kanya dahil iyak ng iyak si Matthew. Sweetie, is everything okay? Tanong ni Mommy sakin. Umiling naman ako bilang tugon dahil hindi ako mapakali parang may mali. Agad-agad kong tinawagan si Spade dahil alam kong may alam ito kung nasaan si Gray, di ko rin kasi makontak si Iris. Hello, sambit nito, mukhang kagagaling pa ata ito sa iyak dahil iba ang kanyang tinig. Spade, pasensya na sa istorbo pero pwede ka bang matanong man lang? Sambit ko sa kanya. Ano yun? Wait Miss Mildred, may good news ako, wala akong mapagsabihan sa tuwa ko kaya napaiyak na lang ako, sambit nito. Sige, ano ba yun? Tanong ko dito, ayoko namang patigilin itong si Spade dahil alam kong tuwang-tuwa ito. Gising na si Diamond at lumakas na siya, sambit nito. Namangha naman ako dahil sa sinabi ni Spade. Mabuti kung ganun, matanong ko lang kung nasaan si Iris. Sambit ko sa kanya. Umalis sila pabalik ng Pilipinas, ang alam ko ay susugod sila sa Black World, wika nito na wala man lang halong emosyon. Kasama ba si Gray? Sambit ko habang nakakunot ang noo ko. 0-0 siya ang tumawag kay Iris, wika ni Spade. Maghanda kayo ni Mona, susunod tayo, hindi pwedeng mananatili lang tayo dito, alam kong kailangan nila ng tulong ngayon, sambit ko kay Spade. Sige, mag-iimpake na kami ni Diamond, wika ni Spade na galak agad-agad ko namang binabaan ng cellphone si Spade. Nakatulog na siya, sambit ni Mommy. Thank you Mommy. Pakibantayang muna si Matthew dahil susundan ko ang daddy niya, wika ko kay Mommy. O sige, mag-ingat ka anak, wika ni Mommy. Tumango na lamang ako at hinalikan ito, agad-agad akong nagtungo sa itaas upang maghanda ng gagamitin namin sa laban, nasa gitna ako ng pag-impake nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello, sambit ko habang naglimpa kay parent. Apo, play Ace quick come here, tawagan mo ang mga tauhan ko at tawagan mo rin si Magda upang mapadala niya ang mga tauhan, sambit ni Lola sa kabilang linya, mukhang nanghihina siya kaya sobra ang pag-alala ko. Papunta na ako dyan grandma, hintayin niyo ako, sambit ko sa kanya. Agad-agad ko namang pinatay ang tawag at tinawagan na si Magda. Magda, please inform ang lahat ng tauhan ng member ng clan na pupunta sa Black World, palibutan nila ang buong Black World upang walang makatakas nisa, sambit ko, habang gigil na gigil. Copy, sambit nito at binabaan ko na ito ng cellphone. Nagsuot ako ng maitim na leggings, at hapit na maitim na mukhang jacket, naka-combat boots din ako, may inilagay akong dagger sa gilid ko at iba pang patal na kakailanganin ko, hinigpitan ko din ang tali ng buhok ko dahil kailangan kong maging handa sa laban na ito. Dali-dali na akong bumaba, pinuntahan ko muna ang anak ko at dali-dali itong hinalikan. Hinalikan ko na din si Mommy at ang palm na. Agad-agad naman akong pumunta sa parking lot at pumasok agad sa kotse ko, pinaharurot ko na ito papunta sa airport, tinext ko na si Spade na doon na lamang kami makikita sa labas ng airport. Mukhang nauna siguro ako dahil wala akong nakikita na Spade sa labas ng airport. Tinawagan ko ulit si Spade dahil alam kong sobrang tagal niyo kong gumalaw. Hello, asan na kayo? Sambit ko sa kanya habang kumukunot ang noo dahil sa inis, ayaw na ayaw ko pa naman yung mga nail late. Itong si Diamond kasi may gana pang mag-breakdown kesa bilisan ang kanyang galaw, nakakairite talaga siya, sambit ni Spade sa kabilang linya. Pinatay ko na ang tawag at bumantong hininga na lang minuto akong nag-antay sa kanila. Maya-maya pa nakita ko naman silang papalapit sakin, mabilis na ipinark ni Spade ang kotse niya sa harapan ko at lumabas ito. Nakarating ba kami sa tanang oras? Sambit nito habang nakangiti sakin. Agad naman kumunat ang aking noo dahil sa sinabi niya. Late kayo ng lang minuto tapos sasabihin niyo sakin na nakarating kayo sa tamang oras. Sambit ko sa kanila habang tatawa-tawa. Pasensya ni Miss Mildred, sambit ni Mona habang papalabas ng kotse at lumapit sakin, tiyaka ito humawak sa mga bisig ko. Buti naman at buhay ka pa, sambit ko sa kanya, masamang damo ata itong kaharap mo Miss Mildred, sambit nito habang nakangiti sakin. Let's go, let's not waste our time here, nag-aantay sila ng tulong natin,
wika ko sa kanila at agad-agad na kaming nagtungo sa loob ng private jet namin. Maya-maya pa ay nasa himapapawid ba kami nakatinggang lamang ako habang iniisip si Gray kung napano ba kaya siya. "Are you okay, Miss Mildred?" Tanong sakin ni Mona. Tumango lamang ako bilang tugon sa kanya. "Are you sure na okay ka lang, Miss Mildred?" Tanong nito sakin. "To be honest, I'm so worried about my husband," sambit ko kay Mona. "Hayes, ako din nag-alala ako kay Iris kahit galit ako sa kanya," wika ni Mona sakin. "Kahirap naman maging single, di ako makarelate sa topic niyo," sambit naman ni Spade habang nakapande 4 at kumakain ng chips. Shut up, sambit ko sa kanya. Nasa kalagitnaan kami ng pagmamoman tapos sisabat pa ito sa usapan namin. Hayes, kakaiba talaga ang ugali nitong magkakambal na ito. Lang minuto din at lumapag na din itong eroplano, agad-agad naman kaming bumaba at nagtungo na agad sa kotse na sasakyan namin. Walang ni isang umimik sa amin, nakatingin lamang kami ng seryoso na daan. Agad naman itong hininto ng driver ni Lola sa isang madamo na daan. Napangiti naman ako dahil alam kong wala ni isang magtangkang pumunta dito. Bali-balita daw kasi nila may ahas dito na malaki, kahit ang totoo ay isa lamang itong invented snake na kinokontrol ni Lola. "Let's go," sambit ko. Kumunat naman ang no-zero ni Spade at Mona. Hindi sila kumalaw man lang sa kinatatayuan nila. "What?" Inis kong sambit sa kanilang dalawa. Lagi na lang akong naiinis ngayon sa dalawa na to. Paano ba kasi laging loading itong dalawa na ito? "Hindi ito ang daan, Miss Mildred," sambit ni Spade. "Just trust me," sambit ko sa kanila. Agad-agad naman silang humakbang at sumunod na sakin. Nagtungo kami agad sa pinto na puno ng damo. Sa unang tingin hindi mo akalaing isa itong pinto dahil damo talaga lahat ang makikita mo dito. Pumasok na kami sa loob at dahan-daang nagtungo sa kung saan may nagpuputukan. Nakita ko naman ang mga tauhan ng clan na nakapalibot at dali-dali nilang kinukuha ang mga sugatan. "Miss Heartless, andyan ka na pala," sambit ng isang tauhan ni Lola na nakakakilala sakin. "Heartless?" takhang tanong ni Mona sakin. "Isa ako sa 6 na dayas ng Black World, mamaya na ang kwentuhan, Terra na, at sagipin muna natin silang lahat," sambit ni sa dalawa ng ta. Agad naman kaming tumakbo papunta sa loob ng entablado at nakita ko naman sila Gray na hinang-hina na patol si Supremo. Sigaw ko ng malakas dahil akala ata ni Alfie na ito nanalo na slide. "Oh, looks here, isa sa apo ng 6 na Diaz," sambit ni Alfie habang tatawa-tawa. "Ina?" tawag ni Mona sa kanya habang naiiyak. Alam ko na ito dadramahan niya si Alfie upang ma-distract ito. "Shut up, you batch." Inis na sambit ay Alfie sa kanya, kahit kitang-kita mo naman sa mga mata nito ang pananabik kay Mona. "Ina, itigil mo na ito," sambit ni Mona sa kanya. Agad namang kumilos si Spade. Di naman ako umalis sa pwesto ko upang hindi maalarma ang mga tauhan niya pagkikilos ako. Inoobserbahan ko lamang ang bawat galaw ng mga tauhan ni Alfie at ganun din siya inoobserbahan ko ang mga galaw niya. "Akala mo talaga ay madadala mo ako sa kadramahan mo?" sambit nito kay Mona. Agad namang pumunta si Mona sa harapan niya at kinuha ang baril at itinutok ito sa kanya. "Sige, barilin mo na lang ako upang matapos na ito. Gusto mo naman, di ba, ang lahat ng papuro, ang lahat ng makasariling gawain? Ina, matagal tayong nang sama at alam ko malayo ka sa totoong lako." Umiiyak na sambit ni Mona kay Mona. Kitang-kita sa mukha nito na pinipigilan niya ang pag-iyak at pinapanatili ang pagiging tindog ang tuwid niya. Dahan-dahan naman akong lumapit kay Gray at binaril ng silencer gun ang nakapalibot sa amin na clone. "You tricked me!" sigaw nito kay Mona at agad na hinablot si Mona at hinawakan sa leeg. Agad ko namang itinayo si Gray at si Primo. Nakatayo nga sila pero hinang-hina naman. "Sige ina, gawin niyo ang gusto niyo," sigaw ni Mona sa kanya. "Stop it, wag mo akong tawaging nanay mo dahil hindi ako ang iyong ina," sigaw nito kay Mona. "Hindi nga lako pero lako ang nagpalaki at nagmahal sa akin," wika naman ni Mona. At ganap na ganap ang pagiging anak ni Queen, kahit ang totoo ay dinidistract niya lamang ito. Maya-maya pa bigla na lang umusbong ang putukan. Agad-agad akong nagpaputok kahit saan-saan habang hawak-hawak si Gray. "Get them at ilabas niyo sila dito," sigaw ko. Agad-agad naman silang sumunod sa akin. Tinutukan ko si Queen Alfie ng baril. "Umalis na kayo dito dahil may bomba dito," sambit ni Mona. "No, hindi kita iniwan," sambit ko sa kanya.
Isipin mong may anak ka Miss Mildred, magiging okay lang ako dito, wika nito sakin. Di ko na napigilan ang emosyon ko, liling-iling naman ako habang humahakbang nakita ko si Spade na umiyak. Umalis ka na Spade, sigaw ni Diamond. Bigla na lang sumabog ang likuran bahagi ng Black World na pilitan akong tumakbo, ganun din si Spade habang buhat-buhat si Iris at Sage. Tumakbo kami hanggang sa nakarating kami sa pintuan, tumalon naman kami ni Spade nang sumabog ang inapakan namin, dahan-dahan kaming tumayo at nanginginig itong si Spade na nakatingin sa sumabog. Diamond, sigaw nito habang umiiyak. Niyakap ko na lang ito habang umiiyak. I hope you survived Mona dahil inaantay ka pa ni Iris. Halos gumuho ang mundo ko nang makita ko ang pagkawasak ng Black World. Di ko alam kung gagawin ko sa mga oras na ito, iyak lang ako ng iyak. Kino-comfort naman ako ni Miss Mildred pero di pa rin naibsan ang sakit. Let's go, mauubusan na ng dugo ang iba, sambit ni Miss Mildred. Tumango na lamang ako habang ang mga tingin ay nandun pa rin sa nasisira na Black World. Naglakad na kami at nagtungo sa mga sasakyan na nakapika na sa labas, iyak lamang ako ng iyak. Hindi pa nga kami nagbobonding magkakapamilya tapos ganito agad. View asterisk seat. Inis kong sambit habang kinukuyong ko ang aking kaminang dahil sa inis. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin sa mga oras na ito, litong-lito ako sa mga gagawin ko. Maya-maya pa ay pinaandar na ito ni Miss Mildred, katabi ko ngayon si Gray na walang malay at yung kapatid niyang gwapo. Lang minuto lamang ang itinagal namin sa loob ng kotse at nakarating na agad kami sa hospital na paruroonan namin. Nagsilabasan naman ang mga nurse na may dala-dalang wheelchair. Sobrang busy sa loob, ako naman ay parang nililipad ng hangin ang isip ko dahil wala akong lakas at hindi ako makapag-isip ng matino sa mga oras na ito. Okupado pa rin ako sa mga nangyayari kanina, lalong-lalo na ang pagsabog. Anong sasabihin ko kay Iris paggising niya, sambit ko habang naiiyak na naman. Don't you worry, ako na ang bahala doon, kailangan munang magpahinga, sambit ni Mildred na nag-alalang nakatingin sa akin. Tathana, sambit nito habang hinahagod ang likod ko. Umupo na lang ako sa bench at tiningnan ang mga nurse na paron at par ito. Hindi sila mapakali dahil sa dami ng sugatan ng dahil sa laban, yung iba critical ang kalagayan, lalo na si Iris na maraming dugo ang nawala sa kanya. Sigaw ni Iris habang maiyak na. Nagising na ito, mahaba ang tulog niya kaya naman hindi agad niya nalaman ang nangyari tungkol kay Diamond. Bawiin mo ang sinabi mo Spade. Hindi totoo yun. Galit nitong sambit habang dinuduro ako. Totoo nga, sambit ko habang walang emosyon ko itong tinitigan. Hindi mo man lang siya iniligtas. Makasaril ka. Inis nitong sambit sakin habang ang luha niya ay nangingilid na. Akala mo mad-all sakin ang lahat ng ito. Kung sisisihin mo lang naman ako sa nangyayari sa kakambal ko, ang kapal ng mukha mo para sabihin yun sakin. Walang emosyon kung sambit sa kapiya. Totoo naman ang makasarili ka. May magagawa ka Spade. Inis nitong sambit sakin. Ang kapal naman ng mukha mo para isisi sakin ang lahat. Ililigtas ko nga siya pero ang sabi niya umalis na ako dahil karga-karga kita. Tandang padamdam panipik. Sigaw ko sa kanya na bigla naman ito at hindi makapagsalita. It's not my fault actually, it's her fault dahil mas inunan kanya kesa sa kapakanan niya. Sambit ko sa kanya habang tinitigan ko siya sa mga mata. Hindi naman ito makaimik at parang naparalisa sa mga salita na kanyang nadinig mula sakin. Enough Iris, walang may gusto sa nangyayari ngayon, wika ni Mildred na ngayon ay nafu-frustrate na saming dalawa ni Iris. Paano? Wika nito habang umiiyak. Anong paano? Sambit ni Miss Mildred habang nakakunot ang kanyang noo. Paanong walang may gusto nito? Alam naman nating lahat na ang lana nila Spade ang may gusto nitong lahat, wika ko Iris habang galit na nakatingin sa aming lahat. Ano ba Iris, isisi mo na lang lahat sa amin, napaka-victim mo naman, kasalanan mo rin naman ang lahat diba? Dahil ikaw naman ang inisip ni Diamond, sambit ko sa kanya. Nag-iba naman ang direksyon ng kanyang mga mata at di man lang ito makatingin sa akin ng diretsahan para itong batang inagawan ng candy dahil iyak ito ng iyak. Di sana pala iniwan mo na lang ako at iligtas mo siya, sambit ni Iris habang hindi tumutingin sakin. Kung ginawa ko yun paniguradong habang buhay akong sisisihin ni Diamond sa nangyari sa iyo at dinatatahimik ang konsensya ko dahil habang buhay kong sasaktan ang kapatid ko, wika ko sa kanya habang nakatingin ng time sa kanya. Enough, sambit ni Gray sa kabilang bed.
Iris, walang sisihan sa nangyari, alam mo kung ano kami at paano kami nabubuhay, magkaiba tayo, magkaiba kayo ni Mona, wika ni Gray sa kanya. Hindi na lang umimik si Iris at nanahimik na din kaming lahat, bigla namang nabasag ang katahimikan na yun nang biglang pumasok si Miss Odyssey at si Dwayne na may pagkain sa kamay niya, kaya tumataba itong lalaking ito dahil hindi mabubuhay pag walang pagkain sa kamay niya. "What's up people?" sambit ni Dwayne habang nakatingin sa aming lahat at nagtataka na nakatingin kay Iris. Walang sumagot sa kanya at seryoso lamang ang lahat na nakatingin sa kanya. "Bakit ganyan kayo makatingin at anong iniiyak-iyak mo dyan, masakit ba ang karayom na itinusok sa iyo?" "I feel you," sambit nito habang natatawa. "Shut up Dwayne," seryosong sambit ni Gray kay Dwayne. "Ano ba kasing nangyayari, gusto kong makichismis kasi bored dun kay Blake at Reva," wika naman ni Dwayne. "Umupo ito sa table ko. Wala ka nang pake doon, manahimik ka na lang dahil nasa kalagitnaan kami ng pagtatalo at pwede ba wag kang talak ng talak, mas babae ka pa kesa sakin," wika ko sa kanya habang nakatire. "Aba, di ko kasalanan, tomboy ka," wika naman ni Dwayne sakin. Ikanalma ko naman ang sarili ko dahil alam ko na hindi ito ang tanang oras para makipagtok sa kanya. "Iris, hindi pa nakikita ang bangkay ni Diamond," wika ko sa kanya. "Nadedo yung kakambal mong may lamang na 5% na ganda sa'yo," wika ni Dwayne habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Bigla namang nag-iba ang ekspresyon ko dahil sa sinabi nito, yung iba naman naming kasama ay natatawa dahil sa sinabi nitong ugok na ito. "Manahimik ka nga, nasa seryosong usapan kami, pwede bang itikom mo muna yung bibig mo dahil kung hindi ipapakain ko sa'yo yung buong chips na dala-dala mo," inis kong sabi sa kaniya. Nag-zip mouth sign naman siya, nang bumalik ang tingin ko sa kanila nabigla naman ako dahil nakangiti silang lahat habang nakatingin sa amin ni Dwayne. "Bakit kayo ganyan makatingin?" wika ko sa kanila dahil naaalibadbaran ako sa mga tingin nila. "Wala, sige itulog muna," wika ni Gray sakin habang nakangiti parent. "Stud people," inis kong sambit. I clear my throat first para magsisalita na sana ulit ako nang biglang tumunog ang cellphone ko, agad-agad ko naman itong inabot at nabigla naman ako ng may paos na boses. "Spade," nanlaki naman ang mga mata ko, di. Sigaw ko at napatayo pa talaga ako dahil sa sobrang tuwa na luha pa ako. "Di, nasan ka?" sambit ko habang naiiyak dahil sa tuwa. "I'm here, in the river," sambit nito. "Saang river ba yan?" tanong ko naman sa kanya. "Yung river, tulay, red, harap-harap sa building ni Dad," wika nito. Nahihirapan itong magsalita dahil ata nanghihina na ito, sa isang week din siyang nawala at ewan ko ba kung may kinain siya, iniinom man lang. "We'll be there, hold on please," sambit ko habang umiiyak. "Faster dahil mawawala na ako ng lakas at hininga," wika nito. Agad-agad na akong lumabas at kiladkad si Dwayne. "Bakit ako?" sambit ni Dwayne habang ngumunguya peren ng pagkain. "Isa ko ang hindi pile, di ba? Edil ako nagsumama sakin at wala ka nang magagawa pa," wika ko at agad-agad kaming nagtungo sa parking lot habang hila-hila si Dwayne. Ipinasok ko na ito sa loob ng sasakyan at pumasok na din ako, pinaandar ko na ito at pinaharurot. "She asterisk T, dahan-dahan naman oh." reklamo naman ito habang nakakapit ito sa upuan ng kotse ko. "You're like a gay," wika ko habang natatawa sa kanya. "Lumapit ka, mamaya ka na magreklamo pag nakarating na tayo sa paruroonan natin," sambit ko. Kumunat naman ito ng laway, pinaharurot ko na ang sasakyan at lang minuto lamang ay nakarating na kami sa paparunan namin. "Wow!" sigaw nito nang makarating na kami. Agad-agad akong dumungaw sa tulay pero wala akong nakita, dali-dali naman akong bumaba upang masiguro na andin talaga si Diamond. Nang makababa ako ay tiningnan ko ang bawat sulok pero wala akong makita. "Argage, space buddy," mahinang sambit sa likod ng malaking bato. Agad-agad naman akong nagtungo doon at nakita ko si Diamond na duguan at maraming sugat, may tama din ito ng bala sa hiya at wasak ang damit niya. Agad-agad kong hinubad ang jacket ko at ipinasuot ko ito sa kanya, binuhat ko na siya at naglakad. Kahit nahihirapan ako ay pinilit ko pa ring makaahon. "Di Dwayne?" tawag ko kay Dwayne dahil kumakain lamang ito. Nang makita niya ako na buhat-buhat si Diamond, agad niyang binitawan ang pagkain niya at tumakbo papunta sakin. "Dapat nagsabi ka para matulungan kita," sambit nito habang nakakunot ang kanyang noo.
First time kong makita na seryoso siya kaya natawa na lang ako, ipinasok namin sa loob si Diamond at dali-dali na akong nag-drive patungo sa hospital. Don't you worry fighter itong kakambal mo everything will be fine, sambit ni Dwayne. Tumanggo na lamang ako at di na siya pinansin nag-few calls na lamang ako sa pagdadrive. Nang makarating ako sa hospital agad-agad naman nilang inasikaso si Diamond, umupo na lang ako sa labas ng ER habang nag-alalang nag-aantay sa doktor. Huminga na lamang ako ng malalim at pumikit. Sana matapos na ang mga paghihirap na ito, nakakasawa na ang ganito. Yan na lang ang tanging naisambit ko.